Morning mga kahabi, welcome back sa Ervin's Love TV. Ayan, nandito na tayo sa may San Juan, Batangas. Bibisitahin natin si Ma'am Grace Leones, ang Lady Pansier ng San Juan, Batangas. Ayan, nandito na tayo sa San Juan, Batangas. Medyo malapit na tayo sa location ni Ma'am Grace Leones, yan, ang Lady Pansier ng San Juan, Batangas. Time check mga kahabi, magte 10:05 na. Ayan, AM ng umaga. So tara mga kahabi, samahan niyo ako. Good morning mga kahabi. Welcome back sa Ervin's Love TV. So nandito tayo ngayon sa lugar ni Ma'am Grace Leones dito sa may San Juan, Batangas. So syempre bago natin simulan yung ating content, nandito yung ating El Toro Probiotics. Ayan, yung lagi natin kasama pagka may mga pinapasyalang pansier. Ma'am Grace, ito po yung ating El Toro Probiotics. Thank you po sa El Toro Probiotics. Nutrisyon ng alaga mo. Sagot ni El Toro Probiotics. Hello mga kahabi, ako nga pala si Grace Leones, Pigeon Fancier ng San Juan, Batangas. Ang mga club na nilalaroan ko ay SJBFU, CFU, QPHA, naglaro din ako sa CQPRC, sa MRPC at LHA. Ma'am Grace, paano po kayo nagsimula mag-alaga ng mga kalapati or bilang isang lady pansier? Yon. Noong 2020, nag-start kami na maka-acquire ng mga foundation birds or mga breeder. Kasi yung mahilig talaga sa kalapate, yung boyfriend ko. So, siya kasi nasa ibang bansa na nung time na yon. Inano niya lang sa akin, parang ako lang dapat yung mag-aalaga. Pero that time, feeling ko, hindi ko pa kaya. So, may mga tumulong sa amin, nakaklab din namin dito sa San Juan. So, nung sila yung nag-guide sa amin, sila yung nag-handle ng mga ibon namin, and dumating yung time na feeling ko, kaya ko na. Kaya inilipat naman din yung loft sa akin, sa location ko. Then, starting nun, yun, ako na yung nag-aalaga ng mga kalapate. And doon ako naging, talaga, lady fancier. So ma'am, nabanggit niyo sa akin kanina, si Sir Shelton is nasa Saudi. So long LDR relationship pala sila ni ma'am. So paano niyo ma'am, paano yung communication niyo dito sa pag-aalaga ng ibon? Messenger lang. Through messenger, video call. Halos araw-araw. Yun. Dito, pinapakita ko lang sa kanya. Kapag feeling ko may kakaiba, ikakonsulta ko sa kanya. And then, yung program din naman, conditioning, siya naman yung nagbibigay sa akin. Paano ka po nagsimula kumuha ng mga ibon at anong mga linyada ang mga hawak po ninyo dito? Nag-start kami dahil nga boyfriend ko naman yung may pinaka-interest sa pagkakalapate noon. So, siya yung naghanap kung saan kami makaka-acquire ng mga kalapate or foundation birds. Nung time na yon, na-recall niya yung fancier dito sa San Juan, si Justin Macaraig. So, dun kami kumuha ng isang pares. Tapos, nanonood din siya ng mga vlog. So, na-contact niya si Punong Ministro. At through Punong Ministro, naka-acquire naman kami kay Sir Sunny Concilio and kay Sir Jaime Lim sa through Advanced Hobbyist Law. So, doon kami nagsimula. Pero nitong mga nakaraan, nag-acquire ulit kami ng ilan pang mga breeder from Sir Enzo Ronquillo ng Golden Feathers Loft at kay Sir Jonathan Claveria from Laguna. Nakapag-acquire din kami kay Sir Achilles ng Benito Goke line na hawak niya. So, yun yung na-acquire namin sa kanya. Ma'am Grace, bilang isang lady pansier o mag-partner kayo ni Sir Shelton, paano po ninyo inaasikaso ang inyong mga alagang kalapati? Dito, tuwing magvi-video call kami, tapos titingnan niya yung mga kalapate. Ang term na namin dalawa doon is tour. Yan. Pag sinabi niya na, i-tour mo naman ako, ibig sabihin gusto niyang makita yung mga kalapate. Yung tour na yun, hindi namin siya araw-araw nagagawa kasi nagdedepende din kami sa schedule niya sa trabaho. Pero halimbawa, napansin ko na mga kunwari parang matamlayin or may sakit, yun yung ire-report ko sa kanya para ma-advise niya din sa akin kung ano yung gagawin. Pero dun sa daily routine, meron na siyang
program na ginagawa, kunwari good for 1 month na program, ito yung gagawin. Or kung ito paulit-ulit lang na ganito, ito yung pinaka-maintenance. So, sinusunod ko lang yon. Pag gising ko, papaloft fly, nung ano pa, lahat talaga mula viewing, trapping, yon. Binibidyohan ko yon. Bukod sa ina-upload ko siya sa TikTok, sinesend ko din sa boyfriend ko yon. Para nakikita niya yung progress din talaga ng mga YB namin dito. Tapos, katulad ngayon na nagko-condition naman kami para sa breeding, nagbigay na rin siya ng 1 month program para doon. So, everyday, i-check ko lang yon. Ito na yung ibibigay ko ngayon. Ito na yung ipapainom, ipapatuka. So, ganon. Tapos, pa-follow up niya lang, kamusta sila. Ganon lang yung nagiging routine namin. Araw-araw. Yon. Ma'am Grace, bilang partner si Sir Shelton, gaano siya ka-supportive sa mga ibon, sa'yo? Yung support, kumbaga, matik, nandun yun kasi nga, siya talaga yung may gusto nito. Ayun. Ngayon, nung nahilig na din ako, sobrang parang naging give and take talaga yung support namin sa isa't isa. Siya dahil gustong-gusto niya, hilig na hilig niya. Ako naman, dahil ako yung nakakakita dito nung actual na sitwasyon, ganyan, yun yung nagiging ano namin, parang pagkita ko na may kailangan bilhin, so support lang ako, hindi ko na inintay yung approval niya kung pwede ko nang gawin ngayon, bilhin ngayon. Tapos siya naman, matutuwa na lang siya kasi parang doon niya nakikita na support talaga ako. Mga ganong bagay, yun. Nabanggit nyo nga kanina, ma'am, yung mga paliguan Oo, yun sabi ko. ng kalapate. Ayun. So, ayun, mga kabi, ganun sila o ganun yung tandem nila dito sa kanilang loft o sa mga alagang kalapati nila. Yung Teamwork, tandem yan. Teamwork talaga. Ayan. Minsan, usapang magjowa. Ayun. Minsan, usapang magkakalapati. Yun. Teamwork with love. Ma'am Grace, pagdating po sa mga flyers, paano po ang inyong ginagawa sa pagkukondisyon at bago magsimula ang training hanggang sa dumating yung Derby race? Sa flyer, so pag nakagaling pa lang sila sa breeding, ihiwalay ko sila kapag napansin ko na kaya na nilang tumuka ng sarili nila, di na sila sinusubuan. So ihiwalay ko sila sa mga breeder. So lagay ko na sila sa flyers loft. After nun, viewing naman, dahil walang parang connected na viewing yung loft ko, lalagay ko lang sila sa isang cage. Tapos yung cage na yun, lalagay ko sa bubong. Ganun lang. Tapos, try ko lang na pag binuksan ko na yung cage kung papasok na sila ng kusa sa trapdoor. So, ganun lang yung ginagawa ko. Hanggang sa, hayaan ko na lang sila dito sa labas hanggang sa nag-loft fly na sila. So, dito sa latest experience ko, nung nagpa-loft fly ako nung una, watak-watak talaga sila hanggang sa rumoronda na sila ng magkakasama. Nung time na yon, nung napansin ko na rumoronda na sila, doon ko na sila in-start mag-road toss or mag-self-toss. So, yon dahil wala naman akong sariling service, kinailangan ko din ng tulong din ng ibang kasamahan namin para sa pagtotos. So, palayo ng palayo hanggang sa dumating na yung training. So, pagdating ng training ng club, kinakarga ko na rin sila para hanggang sa derby, yon doon na yung pinaka toss nila. Pagdating, ma'am, sa first lap ng derby, paano yung pag-handle nyo sa mga flyers ninyo, yung conditioning, yung mga basic na ginagawa nyo? Siguro sobrang basic lang. Pag nagkarga sa derby, pag nag-abang, pagdating dito, mga basic recovering lang na na yung binibigay namin. So, yun lang tatanong ko lang sa boyfriend ko anong ibibigay natin. Minsan naman kahit daw nagtatanong sa kanya pag alam niya na loading ngayon, i-chat niya na
bukas pagdating ng ibon, bigyan mo ng ganito, ganyan, yun. Mga flyers, nagbabaksin din nga pala kami, lalo na kung malapit na silang itos or malapit na yung training kasi doon na sila makakasalamuha din ng iba't ibang mga kalapate or doon na sila makalilipad ng medyo malayo. So, minimake sure namin na may bakuna na sila noon. Ma'am Grace, sa mga breeders, paano po ang inyong ginagawa bago sila isalang or i-breed? Sa breeder, so yon ang program na ginagawa namin, una, day 1, force bath. So, yun yung pinakasimula namin. Tapos, may mga supplement din kaming ibibigay. Magpupurga kami, magpa-flashing. Tapos, pag napansin na namin or sa program namin, umabot na, natapos namin yung program na yon at pulbos na yun yung tinitingnan namin, pulbos na yung balahibo nila, yung sa ilong nila. So, para sa amin, kondisyon na ano na namin sila, pagsasamahin na namin sila sa breeder cage. Gumagamit kami ng clay pot, yun yung pinaka-nest na ginagamit namin sa kanila, tapos buhangin. So, yung dati, nung una, ginagamit talaga namin tela or parang pot holder. Ang hirap niya labhan. So, ang ginagawa ko, tinatapon ko lang din. Sabi ko, buhangin na lang. So, yun, para kahit itapon mo, nasa lupa lang. So, okay lang siya. So, kapag naman nangitlog na yung breeder, in 3 to 4 days, sisilipin ko naman yon sa ila kung fertile siya. Pag fertile, i-expect na lang namin in 17 to 18 days, mapipisa na siya. So, nandun na yung mga inakay. Tapos, kapag ganon, magsisimula ng magsubo yung mga breeder, doon na kami tawag namin, anlituka. So, talagang laging merong patuka yung mga pakainan nila at lagi sila din na may tubig to make sure na nabibigay yung supplement para sa mga inakay. Yon para hindi naman sila maging malnourished. Mga kahabi, please subscribe! Like and share! Harvest Love! TV! Yay! Mga kalapatid, supportahan po natin ang YouTube channel ni Hervin's Loft TV. Search nyo lang po sa YouTube, Hervin's Loft TV. Yan, happy flying sa'yo, kapatid. Ingat lagi. Mwah!